gusto kong maging official sa record ng Senate na hindi ako pumapabor sa political dynasty. At handa po ako na ako mismo hindi na tumakbo pagka ito ay na-approve. Panahon na para liwanagin natin sa taong bayan kung ano ang political dynasty at kung ano ang naitutulot nito. Meron ba maganda o mali? At kung meron mang maganda, okay. Kung may mali, anong parusa? Kailangan meron tayong mga parusa na gagawin doon sa mga political dynasty na ginagamit ang posisyon nila para kamkamin ang pera ng taong bayan. Magandang araw. Narito po tayo ngayon upang makapanayam si Senator Robin Padilla patungkol sa kanyang panukalang batas na Anti-Political Dynasty Bill. Senator, bakit hindi saklaw ng panukalang ito ang mga barangay at SK elections? Gayong malaki rin ang impluwensya ng political dynasties sa grassroots level. Tunay na malaki ang papel ng barangay sa ating politika. Tsaka, sabi nila, hindi daw to, alam mo na, yung SK ng mga kandidato, tsaka mga barangay na kandidato, hindi daw partisan yan. Hindi daw yan, pero madalas partisan pa rin. Pero siyempre, sa katotohanan, hindi itinuturing na ang barangay at SK election, non-partisan yan. Ang panukalang ito ay nakatuon muna doon sa mga posisyong may partidong politikal at direktang konektado sa ating mga lokal at pambansang pamahalaan. Ang rason kung bakit hindi natin sinaklaw, dahil iba ang katangian na ng barangay bilang basic political unit at traditionally, mas community-based ang pagpili ng leader dito. Di ba sila yung pinakamalapit sa tao? Gayunpaman, hindi isinasara ng panukalang ito na magkaroon ng posibilidad na sa hiwalay na batas ang barangay kung nanaisin ng Kongreso magkaroon na rin ng ng anti-political dynasty. Dahil meron na rin yan Meron na rin magkakapatid dyan, may mag-ama, yun. Hindi po ba ito magiging lugar ng abuso at magsilbing sandata ang panukalang ito upang magsampa ng mga nuisance petition laban sa mga kalaban sa politika? Ay, hindi naman po. Dahil meron naman pong malinaw na definisyon sa panukalang ito kung sino ang mga kasama at anong klase ng mga relasyon at sitwasyon ang ipinagbabawal. Ang simpleng akusasyon matindi po yan, ipinagbabawal dahil lang COMELEC, Commission on Elections, ay merong summary proceedings na merong due notice at hearing. Nakabase po tayo sa dokumentadong relasyon sa loob ng ika-4 na antas at sa sabayang paktakbo. Yung bang sabay-sabay ang pagtatakbo nila, makakamag-anak o agarang pamalit. Senator, sa pagiging practical, hindi ba magiging mabigat at komplikado para sa COMELEC ang pagtiyak sa relasyon ng mga kandidato hanggang ika-4 na antas? Hindi naman po siguro dahil meron naman pong malinaw na mekanismo ang panukala. Una po, ay obligadong magsumite ang bawat kandidato ng sinumpaang salaysay na nagsasaad po kung siya ba ay may kamag-anak na kasulukuyang halal na opisyal na sakop ng batas. Ikalawa, meron pong karapatan ng COMELEC sa mga civil registry at iba pang public records na madaling magamit po bilang batayan. Ikatlo, pwede rin pong magsumite ng reklamo o petisyon ng mga mamamayan, kapwa kandidato o mga partidong politikal kung may duda po sila sa isang kandidato. Mas mabilis po ang ganitong proseso at merong pananagutang. Senator, dahil pinaghihigipitan nito kung sino ang karapat-dapat na tumakbo sa pwesto, hindi ba anti-democratic ang panukalang batas na ito? Hindi po. Ang pagprotekta po sa demokrasya mula sa pang-aabuso ng kapangyarihan ay ang layunin ng panukalang batas na ito. Ang mga dynasties sa politika,
napakalaganap na po sa ating bansa. At nagiging sanhi ng monopolyo ng isang maliit na bilang lang ng pamilya sa politika. Dahil po dito, ang tunay na representasyon at kompetisyon sa iba't ibang sektor ng bansa ay nagiging limitado. Paano ipatutupad ng COMELEC ang panukalang ito sa aktwal na halalan, lalo na kung libo-libong kandidato ang kailangan busisiin ng relasyon hanggat ika-4 na degree? May sapat ba silang kakayahan at pondo para gawin ito? Ang pagkakaiba po kasi sa atin po, hindi pa naisa sa batas ang definisyon ng political dynasty. Kahit ito po ay mandato po, nakalagay po ito sa saligang batas mula pa noong 1987. Ang panukalang ito po ay unang hakbang. Siyempre po, dapat laging may first step, sabi nga, upang masigurong hindi ito mananatili po sa papel lang o sa kwento. Nakasaad po na may parusa, disqualification, at direktang aksyon mula sa COMELEC. Kung may batas po at may malinaw na implementing rules, mas magiging mahirap po lusutan ng pamahalaan ng mga magkakamag-anak. Bale, sino ho ba ang sakop na kamag-anak sa 4th degree of consanguinity or affinity? At bakit hanggang ika-4 na degree ang limitasyon? Magandang katanungan yan. Ang sakop sa 1st degree, siyempre, yung ating magulang at mga anak. Sa 2nd degree naman po, siyempre, kabilang dyan yung kapatid mo, maging sila man, half na brother or sister, ano? At kasama rin dito, siyempre, lolo, lola, at mga apo. Samantalang sa 3rd degree naman, papasok ang ating mga pamangkin, tiyuhin, tiyahin, at mga great-grandparents. Sa 4th degree naman, ay yung mga pinsan, kapatid ng lolo at lola. Gayon din po ang mga great-grandparents at mga great-nephew mo o great-nieces. Sa affinity naman, dito po kasama, siyempre, yung asawa mo at mga kamag-anak ng asawa mo hanggang 4th degree. Minabuti po natin na hanggang ika-4 na degree para halos lahat ng kamag-anak ng politiko ay sakop na. Sa akin pong palagay, kung nais po talaga natin basagin ng monopolyo ng kapangyarihan, ang 4th degree po ang pinaka-epektibo. Sabi nga po ni attorney Christian Munsod, isa po yan sa framers. Ibig sabihin, isa sa gumawa ng 1987 Constitution, sang-ayon po siya dito. Naniniwala po siya na dapat lahat ng kamag-anak ay pagbawalan para maging ganap ang bisa ng pagpapatupad nito. Ito po yung pinaka-resonableng balanse sa pagitan ng prinsipyo at praktikalidad. Kaya lang, kung mas lalawakan pa po natin dito, halos lahat naman ng magkakamag-anak na sa probinsya, saklaw na. Hindi naman po pwede yun. Mawawalan na ng saysay ang pagpatakbo ng lokal na politika. Kaya hanggang ika-4 lang po, yun na po yung pinaka-ideal cut-off para mas maging epektibo po ito. Para hindi naman sobra. Bakit dapat parusahan ang mga pamilya dahil sa pagkakaroon ng ugnayan sa politika? Hindi naman natin pinarurusahan. Wala naman tayo doon. Porket ba kapamilya mo, buong naugnay ka lang doon sa politika? Hindi naman po ganon. Ang ating pong layunin ay hindi pagpaparusa, ngunit pagbibigay sa bawat Pilipino ng pantay na pagkakataon. Kapag ang isang pamilya po ay paulit-ulit na nakaupo sa posisyon, nakikita naman po natin yan ngayon, ang pagkakataon para sa mga individual na may kakayahang magsilbi sa bayan, nababawasan na, nawawala na nga po Sa halip na suportahan ng pamilya, ang panukalang ito ay tumutukoy sa sistemang nagpapanatili ng monopolyo ng kapangyarihan. Sa pamamagitan po ng pagpapatupad ng mga regulasyon, binabasag natin ang siklo ng yaman at impluwensya sa iisang angkan at binibigyan boses po natin ang karaniwang mamamayan. Ikaw po ba, Senator?
Pabor po ba kayo sa anti-political dynasty? Hindi kasi yan tanong kung pabor ako o hindi ako pabor. Kasi dapat dyan, ano yan may magkakaibang sitwasyon kasi merong mga pamilya na nakakatulong naman. Kung matino yung dynasty nila, nakakatulong. Pero meron din namang pamilya na sindikato. Di ba? Yun Ang problema, wala tayong batas na wala talaga Sa ngayon kasi, ano nga lang yan parang papel lang talaga yan na hindi na hinarap. Kasi kung ako tatanungin ninyo, ayaw ko talaga yan. Kasi gusto ko lahat ng Pilipino magkaroon ng pagkakataon magsilbi kung gusto niya. Sa ngayon kasi wala Pag wala kang pera, wala kang koneksyon, wala kang kapangyarihan, sorry ka. Ngayon, kung ikaw naman may koneksyon na pamilya, ikaw ang pangalan mo matagal na sa politika, sigurado ka pang mananalo. Bilang Pangulo, Senator, mayroon pa po ba kayong panawagan tungkol sa panukalang ito? Siguro ang panawagan na ito nanggagaling sa saligang batas. Kung nakakapagsalita lang yung saligang batas, baka pinagsasasampal na niyan yung senador. Kasi ang tagal na ho niyan, isipin nyo, mahigit na parang 37 years na ba? Parang gano'n, kung tama ang aking mathematics. Kailangan na po yan makagawa tayo. Kasi sa ligang batas, yan yung pinaka-main. Tapos gagawa ka ng normal na batas. Kami yun. Senado at yung House of Representatives. Hanggang ngayon po, wala pang nagagawang batas dyan. Wala tayong rules. Kaya ang nangyayari ngayon, magkakapatid, mag-iina, mag-ama, at hindi pa po tumigil doon. Nag-aaway-aaway pa yung magkapatid, mag-ina, mag-ama. Ganun na po naging ano na siya parang circus. Kaya hanggat po wala tayong batas dyan, kung ano yung regulasyon, ganito po tayo. At tandaan po natin, dito nag-uumpisa ang sindikato. Kapag hindi matino yung pamilya na yan, isipin nyo hanggang nasyonal yan, hanggang lokal. Pinaglalaruan yan ng budget natin. Sila lang yung nasusunod. Hindi po pwede. Kumbaga, hindi nagiging totoo yung check and balance. Kaya sana po, maging totoo na itong panukala na ito para meron na po tayong sundan. Kasi sa ngayon po, wala tayong sinusundan. Kumbaga, free for all. Hindi po ganon. Hindi demokrasya yan. Ang demokrasya po, dapat binibigyan ng pagkakataon ang lahat ng Pilipino na nais maglingkod sa bayan. Maraming salamat.